Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Nasa linya na rin ang ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Ginoong Ado Paglinawin, isa pong political expert. Kaado, magandang umaga po. Welcome po dito sa ating programang Pulso ng Bayan. Admar at Jade po inyong makakasama. Magandang umaga naman sa inyo, sa SMNI. Okay. Kaado, bago lang tayo magsimula sa ating talakayan ngayong umaga, may papanoorin lang muna tayo sa ating mga kababayan. Hinggil ito, kaugnay ito sa naging hearing doon sa Kamara sa budget ng opisina ng Vice Presidente. Pakinggan at panoorin po natin ito, mga kababayan. The Honorable Marcoleta, please repeat your inquiry. Yes, in connection to the earlier parliamentary inquiry, Madam Chair, I have already related the value of tradition. Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over years, and the institution keeps them well. That is why, from my entry in 2004 or the 13th Congress until today, I have observed the observance of that well-kept tradition. The two highest positions in government, namely the office of the President and the office of the Vice President, were duly accorded with respect and deference. I have observed that. That's why I have relayed to you earlier, in 2022, the Honorable Libanan, invoking courtesy, took him only 13 minutes to dispose the office of the Vice President. And that was quickly moved, quickly seconded by no less than our majority leader. That was in 2022. I'm not going by record, Madam Chair. 2023, I said, no less than the presidential son, our own senior deputy majority leader, stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget briefing of the OBP. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. No, Manuel. No, that's in 2023. This is by the record. And she objected, but her objections were rejected by the committee because the committee already terminated the proceedings. And she kept on requesting, Madam Chair, that she makes at least her manifestation. And she was unable to do that because the proceedings were terminated. So that, what I am saying, from 2004, when I entered these halls, these hallowed halls, hanggang pundo sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon po, kung ano-ano ng mga tanong ang ginawa, in 2023, 22 minutes, 2022, 13 minutes. Ito po, pinagawa yan na po yung budget earlier at ngayon we're about to quarrel again on the budget. Ang tanong ko nga po ngayon, dahil nga po sa nangyayari ngayon sa budget ng Office of the Vice President, and despite her manifestation that she will no longer defend her budget because she forgoed, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the budget of the OBP for 2025 by way of question and answer, and I will leave to the House of Representatives to decide such proposal as presented. We cannot even accept such kind of answer, Madam Chair. What do we need her to articulate for? So ang pinag-uusapan po natin, wala na po ba yung respeto sa tradisyon na yun? Kagaya po ng binabanggit ko, every time mag-i-interpellate po dito, Madam Chair,
Because of that tradition, it's always the member of the minority who will start the interpellation because we have kept that tradition. Ang dami po. Ang dami ko pang sasabihin sa inyo, haba lang tayo. So the question is, when we did that to the Vice President earlier, now we're doing it now, are we now setting aside this tradition? That's number one question. Number two, is this committee authorized to set aside the tradition? Your Honor, short answer is no to both questions. Okay. If that is the answer, Madam Chair, and we are all bound to respect one tradition so sacred in our hearts, because we are called honorables in this house. We cannot be honorables if we cannot honor our own tradition. We are defined by what we believe as a tradition in this house. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respectfully move, Madam Chair, to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. you. Ayan po ha, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta nagmotion kahapon po yan doon sa hearing ng Kamara na tapusin na yung budget deliberation ng Office of the Vice President. Pinagbotohan ito, nasa 3 lamang ang bumoto pabor doon nga natapusin yung sa motion na tapusin itong budget deliberation at nasa 45 na mga kongresista naman ang tumutol dito kaado. Ano po ba ang reaksyon po ninyo hinggil dito? Nakakalungkot dahil ang ating kongreso ay hindi na honorable. Nagiging kangaroo court na eh. At hindi lamang ang Kamara, kundi pati Senado. At ang mga namumuno, itong mga komunista sa Kongreso. Sa patas na sa upper house, this is led by Risa Hontiveros, a known akbayan yata yung mga yan eh. Akbayan. And then dito naman sa house, itong mga kesyo Makabayan Black, no? Na puro mga kampon ng mga talunang komunista na ngayon ay nasa parliamentary na. Nagiging kangaroo court eh. Pinaiira ng mob rule. Wala nang Robert's Rules of Order. Wala na. Basta gusto nila, sila na masusunod. No? And as Marcoleta is pointing out, this is a violation of parliamentary tradition. No? A violation of parliamentary tradition of which the committee has no power to change or amend. At ako'y napapasalamat dito sa interjection kasi mahaba pa yan eh. Nagkaroon pa ng maraming sagutan dyan later on. At ako'y nagpapasalamat kay Congressman Marcoleta at kay Congressman Ungap for bringing sense into this House na ngayon ay nagkaroon na naman ng honorability dahil kay Marcoleta at kay Ungap. Alam mo, alam po ninyo mga kabansa, ang kupunan ng mga unggoy, no? Tinatawag na Congress of Baboons. No? Our Congress is in danger of being dragged into this. Marami pa mga issue dyan eh. Bakit si Kimpo, yung vice chairman, ang nagkukonduct ng hearing? Nasaan na yung chairman si Saldico? Ayaw bang humarap ni Saldico? Dahil earlier siya ay na-expose sa upper house by Senator Joel Villanueva as having a long string of corrupt and a long list of criminal cases involving graft and corruption. And sabi nga isang supplier, isang contractor ng Kongreso ang ginawang tagapagbantay ng ating kaban ng bayan.
So, sabi ni Joel Villanueva nung siya mag-special privilege speech, ay parang nilagay mo si Dracula na siyang magbabantay ng blood bank. So, ito ang mga issue At halatang-halata naman na ito ay sabuatan ng Marcos at Romualdez para i-try by publicity just as the Senate is doing it dyan sa mga pogo-pogo, dito naman sa House to try by publicity the office, the Vice President, whom they are, according to Senator Amy Marcos, whom they are having a conspiracy to impeach by sheer numbers. And this is a sort of a case build-up para sa mga inanities of accusations that is being thrown at the office of the Vice President. Opo, Kaado, nakasaad kasi doon sa letter ni Vice President Sara Duterte na naisubmit na niya lahat ng mga kinakailangang mga dokumento ng kanyang opisina sa House of Representatives. At nagkaroon na rin ng kanyang posisyon, sinabi na rin niya yung kanyang posisyon hinggil sa mga issue na ibinabato nga sa kanya nung mga unang budget hearing nga ng OVP. So sa tingin mo, dapat bang pilitin si Vice President Sara Duterte na dumalo kahit na nagpadala na siya ng kanyang sulat? At ito na nga, nailatag at naibigay na niya ang kanyang posisyon, lahat ng mga kinakailangang impormasyon doon sa House of Representatives. Alam ninyo, kung maayos lang ang usapan, bakit nga ba hindi? Ang ating namang pangalawang Pangulo ay diretso magsalita. Hindi naman niya nagpapaligoy-ligoy. Wala naman niya mga pababula-bulaklak na mga, at hindi niya nagbabasa ng speech. No? She just casually and spontaneously answers the question. Pero hindi. Nakita natin nung nakaraang hearing sa budget ito, na pati yung mga question sa 2022 budget, insofar as her confidential funds are concerned, natapos na ang issue. Yun ay na dinig na, na pag-hearing na yun. At saka 2022 na yun. And we are talking about 2025. Ano pa ang koneksyon nun? Kung wala silang masamang intensyon na ipintura, o di kaya ay mag-akusa na wala naman silang pruweba, kundi gusto lang nilang mahuli ang kanilang mga resource person sa sarili nilang mga labi. Wala naman silang pruweba. They're fishing for something. No? Bakit pa sisipot dyan si Vice President Sara Duterte? Alam nyo, magkakababoyan lang sa bahay ng mga buhaya. Sayang ang oras, minuto dyan. Milyon ang ginagastos ng Kamara ng Senado sa mga hearing na yan. Itong mga magboboda bill, itong ang tawag dyan, stand-up comedians na ito. At by the way, mga criminal ito. One of them is even a convicted felon, guilty of human trafficking and kidnapping and abuse of minors. Siya pa nangunguna rito. Who does she think she is? And I hope, wag naman ninyo pepersonalin kayong mga nakikinig na pagkatapos ng termino nitong si Francis Castro, pag nakita ninyo sa mall o nakita nyo naglalakad sa kalsada, ibabatukan nyo. Wag naman wag naman ganyan. Hindi tayo katulad nila, na mga convicted criminals to Bakit ba hindi matanggal ang mga criminal na yan sa ating Kamara? Bakit sila nakaupo pa? At bakit sila pa ang nauunang manggurgur? Sa buwatang Marcos at Romualdez to. Alam naman natin na si Speaker Romualdez ay nakipag blood compact na dito sa CPP, NPA, NDN. At yan ay nasa isang picture.
I have a picture kung gusto niyo. Madadala ko sa inyo. Bakit naman ganito? Bakit naman itong si Brosas, itong si Castro, mga familiar names, no? At saka itong bobong-bobo, may gatas pa sa labi na si, ano pangalan niyan, Manuel. Akalain mo bang hindi alam niyan si Manuel na may puno pala ng Banahaw? At alam mo bang ipinipilit niya na ang Quago daw ay nagkakaroon lamang ng pugad sa loob ng butas na ng puno at sa ilalim ng lupa na nakita niya sa mga fairy tales, no? Ng mga Amerikano, sa mga children's reading books ng mga Amerikano. May isang taga Davao, ang apelido ay Kiambao, no? Nagpadala sa Facebook ng picture ng dalawang Quago, na ang nest, ang pugad, ay nakapatong sa sanga ng puno. So, bakit hindi? Ibig sabihin, congressman hindi marunong mag-Google? Isang congressman hindi marunong mag-surfing sa internet? Paano nalagay ang bobo na yan dyan? Dapat yan ibalik sa eskwela. Dapat yan nag-aaral ng visuals at nagpa-practice kung paano mag-Google. Tatanga-tanga naman Mali-mali naman ang mga tanong. Bakit bibigyan pa natin ng why are we going to give dignity to these idiots? Bakit? Pera ng bayan ang ginagastos nila dyan. Sa panggugulgol nila through the use of parliamentary immunity nila. Nagtatago sila sa kanilang parliamentary immunity. Meron pa nung last hearing, yung kongresista ng Maynila, yung ang pangalan ni Atrasabante, ay nag-point of order pa na hindi raw pwede magtanong ang resource person sa panel of congressman. Congressman lang daw ang pwede magtanong. Saan nangyaring kabubuhan niya? Ako'y nagturo ng 6 na taon ng Robert's Rules of Order sa political science sa Beda. At provided you address your question to the presiding officer, provided you address your question to the chairman, you can ask any question because you are involved in a conversation when you are a resource person sa Congress. One way lang ba yan? Oo, hindi. At pag hindi nyo gusto ang sagot, babalatan nyo ng personal ang resource person nyo, iko-contempt ninyo, sasabihin nyo, pag nag-invoke ng right against self-incrimination, ay umiiwas. Ay mga buo mo pala kayo Katulad ng mga kaso na nabibinbin na sa Korte Suprema man o Regional Trial Court. Katulad ng issue ng mismong itong si Francis Castro, na mismong itong si Brosas at itong si Manuel, yung kanilang kupula ng mga komunista, ang nagdulog sa Korte Suprema. Tapos, yung issue na nakapending sa Korte Suprema, itatanong nila sa hearing, hindi ba sub judice yun? Paano naman sasagutin ng Vice President yun? Baka, alam nyo kasi, yung contempt ng Senado, baliwala lang yan Baliwala lang yan It does not account to anything except temporary detention. Pero pag ikaw ay sinabjudice ng korte, hanggat hindi ka pinakakawalan ng buwes, ay mabubulo ka sa kulungan. Nandun nasa jurisdiction na ng yung mga confidential funds ng hudikatura. Bakit dinidiscuss pa sa Congress? Sino ba kayo? At ikaw, saldi ko. Hinahamon kita. Humarap ka. Bakit mo ayaw ikaw ang chairman Ikaw ang humarap dyan para maalaman natin how transparency can also expose yung mga kaso laban sa'yo.
Can you imagine? Ang chairman ng appropriation sa isang privilege speech ng isang senador, Joey Villanueva, kung inyong natatandaan, ay binuko na isang ang haba ng listahan ng mga demanda meron pa sa Bureau of Internal Revenue. Eh yan ang nilagay ni Tambaluslos na tagabantay ng ating kabal ng bayan, chairman of the Committee on Appropriation. Ano yan? The inside job yan. Oh. Tapos sasabihin nyo, walang sambuatang Marcos at Romualdez. Manigas kayo. Hindi kami tanga. At in fact, marami na kaming ginagawa ngayon para mawala na kayo sa poder at bumalik na sa taong bayan ang gobyerno ng Pilipinas. Kaado, bago ko lang ipasa kay partner Admar at magpalabas din tayo ng panibago na namang mga videos. Dito sa pagsasalita ni Representative Rodante Marcoleta, alam naman natin kung sino si Congressman Marcoleta. Ano bang mensaheng ipinaparating nito lalo't he is representing a big organization, a big group? Aba, mag-iingat sila dyan. Dahil, although hindi yan sinasabi ni Caro Dante, ay back up yan ng pinakamalaking sekta dito sa Pilipinas. Pangatlo na lang siguro sa mga Katoliko at Muslim. No? Mag-iingat sila dyan. Baka hindi na sila babalik sa pwesto nila sa susunod na eleksyon. Si Marcoleta has very high moral ascendancy. Every time Marcoleta enters into a hearing, ako ay sumusubaybay. Bakit? Marami akong natututunan, hindi lamang sa batas, kundi sa kasaysayan ng batas at paglilitis at mga president sa Kongreso. Marami tayong natututunan. Never pa akong nakarinig ng kasinungalingang nagmumula kay Caro Dante. Kaya mag-ingat kayo dyan. He is an upright person and he is a man of God. I know that. Kaya yan, hindi nagsisinungaling at galit sa mga sinungaling, galit sa mga merong secret agenda. Kado, magandang umaga, si Admar po ito. Meron na po ba sa ating kasaysayan na pinauubaya ng isang ahensya ng gobyerno ang kanyang budget mismo na dito sa mga kongresista? And nakikita niyo po ba na walang mali dito sa pagpapaubaya na lang ni Vice President Inday Sara? Kasi nabanggit na niya na lahat, yun na yung gusto nila, yun na yung panukalan nila. And kung may gusto mang bawasan o alisin doon sa kanyang panukalang budget, pinauubayan na niya dito sa Kamara or sa Kongreso. Well, yan ang test of political sabi. Alam nyo, ang ating pangalawang Pangulo ay hindi lamang magaling na abogada, hindi lamang disenteng tao, hindi lamang diretso magsalita. But since siya ay lumaki sa isang political environment, she is street smart and has a lot of political sabi. Kaya nga, kung maaari lang, siya na sana mamuno sa bansang ito. Dahil ako sigurado, 101% na hindi bangag ito si Inday Sara. At siya ay respectableng tao. Okay, walang bahid. Okay, now, kung ikaw ay nasa isang iskinita at alam mo na pagliko mo ay may nag-aabang sa iyong mga masasamang tao, hindi ba ikaw ay iikot at maghahanap ng ibang paraan para lamang maresolba ang iyong pag-uwi o ang iyong gustong gawin? They have set a trap
for the Vice President to possibly incriminate herself in some of the questions. No? Kaya, imbis na sagutin yung tanong na mali naman in the first place and out of order, iniiwasan na lang niya ang gulo. Pangalawa, hindi si Vice President ang nag-invoke ng parliamentary courtesy. It was another member of the House, okay, to correct this mob rule, this lynching that they want to do sa kanya. Biglang natakot itong mga buhaya. Biglang ang onus ng consequences ay nalipat mula sa balikat ng ating pangalawang Pangulo at pumunta sa balikat nila. Ano ibig ko sabihin? They were placed in a dilemma. Bakit? Kung babawasan nila ang budget ng Office of the Vice President, the Vice President will have the reason to tell her constituencies na pasensya na kayo, wala ako may tutulong sa inyo dahil itong mga buhaya sa Kongreso ay nilamon ang budget ko. Okay? Pangalawa, kung isisiro budget nila si Inday Sara, magigising na naman yung tinatawag ni Amy Marcos na 32 million people na maaaring sila ay physically itanggalin na dyan sa Kongreso. You know what I mean? No? So all of a sudden, the tables were turned. Bakit? Because you will not, itong message na pinadadala niya sa akin, because you will not allow me to independently defend my budget anyway. And number two, if I defend my budget, you will not accept whatever statements anyway that I would say. So what? Para saan pa? Di ilagay na lang ninyo sa kamay ninyo, at kayo na magdesisyon kung anong gusto nyo ipasa at ayaw nyo ipasa. After all, you are Congress. After all, you are the purse. And after all, isn't this a showing that the Vice President is respecting the legislature? Bahala kayo. Oh. Total, pagbobotohan nyo naman yan at the end of the day. Whatever I say, ni ha, ni ho, will not matter. You are in prison in your own preconceived ideas. You are in prison in your own biases. You are in prison in your own bigotry. Bakit ba tayo maghihiring? Mag-aaway lang tayo dyan. So, wag na tayo mag-aaway. Bahala na kayo. Inaubaya ako sa inyo. Opo. Kado. Tama po siya dyan. Tama si Vice President dyan. Sa tingin niyo po, naging patas po ba ang pagtrato ng Kamara sa paghimay sa mga budget sa lahat ng opisina ng gobyerno? Lalo na, halimbawa, itong sa Office of the President, kasi nababanggit, hindi nga siya present dito, si BP Sara, gusto ko rin sana na suportahan at mag-iya sana ako na ipagpaliban na more ang pagtalakay, paghimay. Pero ang Office of the President, wala din naman doon ang presidente at dihamak na mas malaki yung pondo doon na dapat na busisiin din ng Kamara. Unang-una, yung issue na pilit nilang binabato kay Vice President ay hindi naman kargamento ng ating Vice President. The confidential funds na hinahabol nitong mga buhaya na ito ay confidential fund ng Presidente. So bakit yung Vice Presidente ang pinag-a-account nila? Ang pag-accountin nila dyan ay yung Presidente dahil yung Presidente ang nagbigay sa Vice Presidente ng confidential funds niya. So sapul at sapul, yung issue, mali. No? Mali. Pangalawa, sabi na nga ni Congressman Marcoleta, the privilege given
or rather, the parliamentary respect and deference given to the President is also given to the Vice President. Abay, kakapurit lang yung budget ng Vice President eh. Kumpara doon sa budget ng Pangulo. Bukod doon, meron pang mga unprogrammed funds si Marcos at si Romualdez. Oh. Eh bakit ito? Bakit itong singkunduling? Itong pinipilit nilang pistahan? Eh bakit hindi nila pistahan yung which in 2 years reached and even exceeded ₱1 trillion? Bakit hindi yun nahabulin nila? Hinahabol nila itong 10 million para sa children's books ni Sara Duterte na hindi naman sa bulsa niya pupunta. At yung mga libro ay pupunta doon sa mga bata. Bakit hindi nila habulin yung travel ng presidente? Bilyon-bilyon din yun. Wala namang nangyayaring investments. Oh, ang dami pa. Ang dami sa listahan natin na pwede natin gawin. So talagang personalan lang itong ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. At bilang absolute sovereign, tayong mga mamamayan at kayong mga nakikinig sa programang ito, huwag kayong papayag na babuy-babuyin tayo ng mga buhayang ito. Puntahan nyo sila, kapitbahay nyo yung mga yan. Puntahan nyo sa kanilang mga sariling bahay. Ganyan sa Amerika eh. Alam mo, sa Amerika, if there is one thing about democracy that I learned sa grassroots sa Amerika, yung mga kapitbahay mismo na kongresista, kinakatok sila. Hello, pwede ho ba magtanong? At mismo, over the gate, kini-question ng constituency yung aksyon ng taga-kamara, ng diputado na inilagay nila sa state legislature o di kaya sa Congress of the United States. Huwag niyong sabihin na dahil ang plate number ng congressman na yan ay 8 at ang plate number ng senador na yan ay 7, ay hindi nyo na sila pwedeng katukin sa mga sarili nilang bahay at magtanong kung ano ang nangyayari sa mga buwis natin na parang ginagamit lang nila na petty cash. Sino ba ang pinakamalaking graft and corruption at saan nangyayari yan? Hindi ba sabi nga ni Tatay Digong, sa Congress at sa Senado ng Pilipinas? Bakit? Dahil naghahari ho dyan ang kadiliman because ang kanilang auditing is unconstitutional. Bakit? Basahin niyo yung provision ng Commission on Audit sa ating saligang batas. May portion doon na sinasabi, in whatever guise, which means, in whatever form or substance, hindi pwedeng, hindi pa ilalim ang anumang ahensya ng gobyerno sa Commission on Audit. At pag sinabi yan, ang pinag-uusapan natin ay hindi yung mga exceptions that are given under powers that they have sa Commission on Audit, but yung rules. And ginawa nila dyan eh. Yung exemption ng liquidation by certification, ayun na ang namamayaning rule ngayon. Yung exception naging rule. Yung tawag doon, yung exception naging
House rules. And the House rules are now treated as higher than our Constitution. So kung kayo'y titingin, mga kabansa, pagturo ninyo kay Sara Duterte, tandaan ninyo, isang daliri lamang ang nakaturo kay Sara Duterte. 3 nakaturo sa sarili ninyo. Itong 3. At ang isa ay nakaturo sa itaas. Alam ng Panginoon ang pagnanakaw ninyo. Estado ng Panginoon ang korupsyon ninyo. Estado ng Panginoon kung nasaan ninyo dilalagay yung pera. Sa panayam sa ating Vice President, napakinggan ko yung second portion. Ay 17 billion? Yung budget na less than 10 million, kinargahan nitong si Saldico at ng bicameral committee at pinirmahan ni Tambaluslos. Ay naging almost lumampas na ng 20 milyones. At tapos ang panggastos, wala naman sa poder ng Secretary of Education dahil pinupuslit nila. 17 billion hindi dumaan. At yan pala ang isang sani kung bakit nag-resign si Inday Sara from the Department of Education. Sinasalamangka ni Saldico at ni Martin Romualdez ang mas nakararami, ang ating pinaghihirapan, ang buwis na ating binabayaran, ang ating utang na nakasampa na sa ating mga salinlahi, ay dinidispose lamang ng 2 tao, sabi niya. So, saan ka ngayon lulugan? Di magre-resign ka. Bakit? Ikaw pa mananagot dyan? Hindi naman dumaan sa iyo yan. So, ganyan ang sistema ng ating korupsyon. Kaya sinasabi ni Tatay Digong, ang pinaka-corrupt ay ang Congress at Senate of the Philippines. Kaado, maraming salamat po sa inyo pong impormasyon at sa inyong panahon ngayong umaga dito sa ating programa. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat sa inyong commitment sa katotohanan. Ayun naman tayo, mga kababayan, kumpiyansa naman ang DOJ o Department of Justice na may extradite o mapapabalik na dito sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito ay matapos makumpirma ng DOJ na hindi inaprubahan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang hiling ng kampo ni Teves na basura ang extradition laban sa kanya. Naniniwala po si Justice Secretary Crispin Remulla na ngayong buwan uuwi sa bansa si Teves at may mga nakalatag na gagawin ng pamahalaan para sa pagsundo sa dating kongresista. Si Teves ay nagtago sa Timor-Leste, makaraan siyang kinasuhan bilang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na sibilyan noong nakaraang taon. Bukod dyan, ay si Teves rin ang itinuturong nasa likod ng di umano ng serye ng mga patayan sa nasabing lalawigan noong 2019. Samantala, nagkaroon din tayo ng posting dito sa ating YouTube account at tinanong natin ng ating mga kababayan kung ano bang kanilang masasabi sa hindi pagsipot po ni Vice President Inday Sara Duterte sa budget hearing po ng Office of the Vice President. At ilan sa mga nagsabi dito, sabi ni Lito Billones Jr., nonsense lang ang mga tanong ng mga congressman kay VP Sara. Total, binigay naman ni VP Sara ang 2025 proposed budget report na-explain niya na, no? So, bahala na. Nandun na lahat-lahat hindi na niya didepensahan at pababayaan na lang niya yung mga kongresista na mag-decide kung babawasan ba yung kanyang magiging budget or mananatili as per doon sa kanyang proposal. Sabi naman ni Annie Jacinto, VP Sara said it all, sana lahat ng mga Pilipino ay maliwanagan. Okay? Sabi naman dito, ako okay lang sa akin na hindi rin sumipot. Total, ang iba naman ang pakay ng mga kongresista na yan, hindi nagiging patas sila
kung bubusisiin yung Office of the Vice President, dapat bubusisiin din yung lahat ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na rin yung Office of the President at iba pa, para mapatunayan na may tunay na check and balance dyan sa Kamara. Totoo yan, partner. Dahil nga doon sa hearing ng Office of the President, ang bilis lang po ng naging pagdinig noon, nasa 15 minuto lamang. Pero dito kay Vice President sa opisina po ng Vice Presidente ay talagang ang tagal po ng proseso ng kanilang deliberasyon sa budget ng Vice Presidente. Pero narinig na natin mismo mula sa Vice Presidente, may mga panayam, meron po siyang statement, pahayag, hinggil po dyan. At may mga binulgar siyang mga pangalan. At yun po ngayon, ang nagba-viral, nagte-trending ngayon, yung 2 tao na may control ng budget ng Pilipinas. Ang sabi pa nga niya, di ba? Ano pa yung silbi ng pag-hearing dyan sa Kamara, kung yung magde-decide mismo later on ay 2 representative ng House of Representative nga dito nga sa budget ng mga ahensya. Partikular na dyan mismo sa opisina ng Vice Presidente. Yan po yung mga naging pahayag ng Vice Presidente hinggil po sa kanyang budget ngayon sa budget deliberation sa Kamara. Meron ka raw ipapaplay, partner Jade, na video bago ka mag-extra? Oo, ito, pakinggan po natin itong pahayag ni VP Sara Duterte. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa,
taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may... How is it chosen?
I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAP came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. Ayan po mga kababayan, ang malinaw na paliwanag at revelasyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga po dito sa budget po deliberation na nangyayari po dyan sa Kamara. At kayo na mismo ang mag-assess. Ano bang masasabi ninyo hinggil nga dito sa naging revelasyon ng pangalawang Pangulo ng ating bansa? So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.